Maligayang pagbabalik sa Paraiso TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang isang romance drama film na pinamagatang Me Before You na inilabas taong 2016. Halina at simulan na natin. Si William Trainer ay masasabing may perpektong buhay, may magarbong tirahan, may magandang kasintahan, at may mataas na posisyon sa trabaho. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago dahil isang umaga, habang kasagsagan ng malakas na pag-ulan, ang binatang si William ay nagmamadaling naglalakad palabas sa isang gusali at abala sa kausap sa telepono, kaya't nang siya'y tatawid na, ay siya namang pagsulpot ng humaharurot na sasakyan. Sa kabilang banda naman, si Louisa Clark ay isang masayahing dalaga na kasalukuyang nagtatrabaho bilang tagapagsilbi sa isang cafe. Ngunit sa kasamaang palad bago umuwi si Louisa, ay agad na sinabi ng boss niya, natanggal na siya sa trabaho. Dahil doon, ay isa itong malaking problema para kay Louisa, lalo na't sobrang kailangan ng kanyang pamilya, ang pinansyal na suporta, para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya't bilang pagpapalakas ng loob, sinabi ng kanyang ina sa kanya, na makakahanap pa rin naman siya ng ibang trabaho. Isang araw ang lumipas, nakipagkita si Louisa sa kanyang kasintahan na si Patrick, nakipagkita ang dalaga, para may makausap patungkol sa kanyang problema, at doon ay pinayuhan siya ni Patrick, na kung talagang kailangan niya ng trabaho, ay hindi dapat siya sumukong maghanap, kaya't nagpunta kaagad si Louisa sa isang agency, para maghanap ng trabaho. Naging mahirap naman ito sa kanya, dahil kinakailangan talaga na sapat ang kanyang kakayahan, sa papasukin niyang trabaho, na dahilan, kaya't halos lahat sa mga bakanteng trabaho na sinabi ng officer, ay hindi pwede kay Louisa, maliban na lamang sa isang trabaho, na kung saan, ay naghahanap ng tagapag-alaga, ang isang paralisadong tao. Ang trabahong iyon ay pupwede sa kanya, kaya naman ay kaagad niyang tinanggap ang trabaho, dahil alam niya na hindi siya mahihirapan. Matapos iyon, ay kaagad na pinuntahan ni Louisa ang bahay ng aalagaan niya, para sa isang madaliang interview, at isa itong malakastilyong bahay. Kaya't sigurado si Louisa, na napakayaman ng mga ito. Si Louisa naman ay kinakabahan. Habang ini-interview siya ng employer, na kilalanin natin sa pangalang Camilla Trainer, naging mahirap para kay Louisa ang interview. Lalo na't naging estrikto rin ang mga tanong sa kanya, subalit dahil sa pagiging madaldal ni Louisa, ay napilitan na rin si Mrs. Trainer, na siya'y tanggapin sa trabaho. Ngunit sa isang kondisyon, na dapat ay magsimula na siyang magtrabaho sa araw ding iyon. Inilibot na ni Mrs. Trainer si Louisa sa buong bahay, para ituro ang lahat ng dapat niyang gawin. Dito nabanggit ng ginang na ang aalagaan ni Louisa, ay ang nag-iisa niyang anak na lalaki, na naparalisado ang kalahating katawan, 2 taon na ang nakararaan. Sinabi din ng ginang sa kanya, na nandun siya para magsilbing kaibigan para sa kanyang anak na si William, at hindi bilang isang tagapag-alaga lamang. May kabaman na nararamdaman si Louisa, ay naging masaya pa din siya sa kanyang bagong trabaho. At nang magkita na si Louisa at William, gumawa naman ng ekspresyon sa mukha ang binata, upang takutin ang dalaga, sapagkat hindi sang-ayon si William, na kumuha ng taga-alaga ang kanyang ina para sa kanya. Subalit si Louisa naman, ay nginitian na lamang ang sitwasyon. Ngayon niya nalaman, na hindi pala magiging madali ang bago niyang trabaho. Sa pag-uwi ni Louisa, ay naabutan pa niyang magulo, at hindi mapakali ang kanyang pamilya, marahil dahil sa problema, at doon ibinalita ng dalaga na meron na siyang bagong trabaho. Ipinayo naman ni Nathan sa kanya, na kailangan niya lamang sakyan, pakibagayan, at alamin ang mga bagay na makakapagpasaya kay William, mga paraan, kung saan maaari niyang mapagan ang pakiramdam nito. Lingid sa kaalam ni Nathan, na iyon naman ang unang ginawa ni Louisa, sa una nilang pagkikita ni William. Subalit hindi yun naging maayos. Sa katunayan, ay sinabihan pa siya ni William, na kung maaari, ay huwag masyado itong magsalita dahil nadadaldalan ito sa kanya. Araw-araw, suot ang magaganda at makukulay niyang kasuotan, ay pinipilit niyang kunin ang loob ng binatang si William, upang mapangiti lamang ito. Subalit imbis na matuwa, ay lalo lamang itong naiinis sa kanya. Kaya naman, ay madalas na nakakapagbanggit na din si William, ng mga salita kay Louisa, na nakapagpapasama ng loob naman nito,
na parang ipinapamukha sa kanya ni William, na wala siyang kakayahan na ito'y maalagaan, at hindi siya karapat-dapat sa kanyang trabaho. Pagpasok niya kinabukasan, ay nagulat si Luisa na maabutan doon ang bisita ni William. Biglaan ang pagdalaw ng mga ito, at napansin naman ni Luisa, na tila hindi mapakali si Mrs. Traynor sa mga bisita ng kanyang anak, na parang may mali. Ang mga bisita, ay ang matalik na kaibigan ni William na si Rupert, at ang dating kasintahan ni William na si Alicia. Gayunpaman, ay hindi naman maiwasan ni Luisa, na makinig sa usapan ng magkakaibigan. At doon nadinig ni Luisa, nang banggitin ni Rupert kay William, na siya at si Alicia ay engaged na at malapit ng may kasal. Nang mga sandaling iyon, ay makikita sa mga mata ni William, ang biglaang lungkot na naramdaman nito, na tila nagpipigil lamang ito ng kanyang pagluha. Napansin naman ni Alicia, ang tila pag-aalala ni Luisa kay William, matapos iyon ay nagpaalam na ang dalawa. Pero bago umalis, ay kinausap muna ni Alicia si Luisa, at umamin rito na nais naman niyang maalagaan at tulungan si William, kahit noong una pa lamang. Ngunit sinabi ni Alicia, na hindi niya kayang tulungan ang isang tao na ayaw magpatulong. Ilang sandali pa, ay nagulat si Luisa nang makarinig ito ng malakas na tunog, kaya't kaagad niya itong pinuntahan. Doon nakita niya ang basag, at sirang larawan ng kaibigan ni William. Ang mga pangyayaring iyon, ay ibinahagi naman ni Luisa kinabukasan, sa kanyang kasintahan na si Patrick, na halos hindi naman makapaniwala sa nangyaring iyon. Masakit nga naman makita ang matalik mong kaibigan, at ang dating babaeng minahal mo, na ikakasal na, habang ikaw ay habang buhay nang nakaupo sa wheelchair. Subalit balewala lamang kay Patrick ang sinabing iyon ni Luisa. Mas interesado si Patrick, sa plano nila ni Luisa na pumunta sa Norway, kung saan may karerang gaganapin doon, na naisalihan ni Patrick, at ng kanyang mga kaibigan. Subalit hindi naman ganoon ka-interesado si Luisa rito, ngunit wala siyang magagawa, kundi ang magpanggap na lamang, na siya'y nasasabik sa plano ni Patrick. Pagpunta naman ni Luisa sa bahay ni William, ay naabutan siya ng binata, na inaayos ang larawan na sinira nito. Dito pag-alit na sinermonan niya si Luisa, na wag nang ayusin ang larawan, dahil ayaw niya na daw itong makita pa. At ayaw na niyang maalala kung ano siya dati, at kung ano siya ngayon. Doon ay hindi na nakapagtiis pa si Luisa, na tumugon sa kanyang amo, at sinabi niya, na hindi siya dapat pag-initan nito, dahil ginagawa niya naman ang lahat, para lamang magampanan ng maayos ang kanyang trabaho, dahil importante sa kanya ang may mapagkakakitaan. Kinabukasan, ay nagulat si Luisa nang bigla ang paanyayahan siya ni William, na manood silang dalawa ng pelikula. Nagkataon naman na hindi gusto ni Luisa ang palabas na nais panoorin nito, pero dahil si William mismo ang nag-aya sa kanya, ay nakangiti niyang pinaunlakan ang binata, at doon sila nagkaroon ng seryoso, at sarili ng usapan, hanggang sa ayain na nga siya ni William, na lumabas kasama siya. Napapansin naman ni Mrs. Traynor, na tila nag-e-enjoy at nagiging masaya ang dalawa sa isa't isa, na labis naman nitong ikinatuwa. Isang araw, nakapag-usap si Luisa at si Nathan, at nabanggit ni Nathan sa kanilang usapan, kung gaano kahirap ang sitwasyon na kinakaharap ni William, kung saan nabanggit nito, na dahil sa kanyang kalagayan, ay hindi imposible sa kanya, na magkaroon pa ng ilang karamdaman, na magiging dahilan ng pananakit ng buo nitong katawan, na lubos naman nagbigay pag-aalala kay Luisa. Kinagabihan, ay napag-isipan ng magkasintahan na manood ng sine. Doon napili nilang manood ng comedy na palabas, para libangin ang kanilang mga sarili. Kinaumagahan, pagbisita ni Luisa sa kanyang amo, ay naabutan niya ito sa kwarto na nakahiga, at inaapoy na sa lagnat. Ang ama naman ni William, ay nandoon at pinagbilinan nito si Luisa, na alagaan ng husto ang kanyang anak. Hindi mawala kay Luisa ang labis-labis na pag-aalala, kaya napag-isipan nitong tumawag sa physician niyang kaibigan. Pero inawat na ito ni William, na nagsabing hindi na niya kailangan tumawag pa, at wag na siyang mag-alala, dahil magiging maayos din ang kanyang pakiramdam. Subalit sa bawat pagdaan ng oras, ay mas lalo lamang tumitindi ang lagnat ni William, kaya't tinawagan na nito si Nathan, na kaagad din namang pumunta. Kaagad ay inesikaso ni Nathan si William. Doon lamang napansin ni Luisa ang tila hiwa sa palad ni William.
Doon naunawaan ni Luisa ang tunay na nararamdaman nito, naging maayos din naman ang lahat, at sa gabing iyon ay naiwan si Luisa, para bantayan ang kanyang amo. Nandoon lamang siya habang pinapanood ang isang birthday video para kay William, mula sa laptop nito. Doon nakita ni Luisa ang mga panahon ni William na punong-puno pa ng buhay, at napakasaya pa nito. Kaya naman ay inalagaan ng husto ni Luisa si William, hanggang sa ito'y gumaling, at hindi niya pinabayaan kahit sandali, hanggang sa hindi inaasahan, ay nadinig niya ang pagtatalo ng mga magulang ni William. Dito napag-alaman ni Luisa, na nakipagkasundo si William sa mga magulang nito, na tatapusin ang buhay nito gamit ang euthanasia, makalipas ang 6 na buwan. Hindi naman inakala ni Mrs. Traynor, na aabot sa ganoon ang lahat, subalit alam na din ng ama ni William, na ito ay personal na kagustuhan ng kanilang anak, at wala na silang magagawa rito. Tila nadismaya naman si Luisa sa kanyang nalaman, na dahilan, para maisipan niyang mag-resign na lamang sa kanyang trabaho. Pero dahil sa payo ng kapatid niyang si Trina, ay nakumbinsi siya nito, na ibuhos na lamang niya ang natitirang 6 na buwan na pag-aalaga kay William, para alagaan at mas lalo pang pasayahin ang binata. At baka sa paraan na iyon, ay mabuksan ang isipan ni William, na kung gaano kahalaga ang buhay sa mundong ito, kahit pa sa ganoon niyang kalagayan. Ang ideya naman na iyon, ay pribadong ibinahagi ni Luisa, sa magulang ni William, na kumbinsi nito si Mr. at Mrs. Traynor, na lumabas, at sumama ang kanilang anak sa kanya. Bagamat alam naman ni Luisa, na hindi basta-basta sasama sa kanya si William, kaya't diniskartihan niya ito sa pag-aaya na manood ng karera, at doon ay napapayag niya agad ang binata. Kinabukasan, sa tulong ni Nathan at Luisa, ay isinama nila si William sa isang racing event. Medyo nahirapan pa silang itulak ang wheelchair nito, dahil na rin sa maputik ang lugar na iyon. Gayunpaman, ay tila nag-enjoy naman si William sa mga pangyayari, hanggang sa maisipan nilang kumain muna, sa isang restaurant, kung saan hindi pinayagan si William na makakain, dahilan para mainis si Luisa at gumawa ng eksena, kaya't umalis na lamang sila sa lugar na iyon, lula ng kotse, na ngayon ay minamaneho ni Luisa. Matapos ang pangyayari, ay hindi pa rin nawala ng pag-asa si Luisa. Inaya niya naman si William, na manood ng isang Mozart concert, habang ipinapakita rito ang 2 tiket na binili niya. Si William naman, kahit na tila hindi gaanong interesado, ay pumayag na din. Kinaumagahan bago umalis, habang suot ang mamahaling suit, ay hindi maiwasan ni William, na mapangiti nang makita ang napakagandang ayos ni Luisa. Suot ang pulang damit nito. Pagkarating sa event, ay tila magkasintahan ang dalawa kung titignan, bagay na bagay sila sa kanilang mga kasuutan. Naging maganda ang event, sa saliw ng malaromantikong musika, pero mas mukhang nag-e-enjoy si William sa pagtitig kay Luisa, kaysa sa musika na napapakinggan nito. Sa katunayan, dahil sa sobrang nasiyahan si William, na makasama si Luisa ng gabing iyon, ay hindi muna sila bumaba ng kotse sa kanilang pag-uwi sa bahay ni Luisa. Sa halip, ay nakinig muna sila ng musika ng magkasama sa loob ng kotse. Maayos, at masayang nagsalo-salo ng hapunan sina William, at pamilya ni Luisa, kahit paminsan ay hindi maiiwasan, dahil sa kalagayan ni William ay may hindi inaasahang mangyari, at ilang sandali pa, ay biglang dumating sa eksena si Patrick. Napapansin naman ni William ang pagseselos ni Patrick, kahit hindi man niya ito sabihin, pero imbis na tumigil, ay tila mas pinagseselos pa ni William si Patrick. Doon binigyan ni Patrick si Luisa ng isang mamahaling regalo, na maayos naman tinanggap ni Luisa. Subalit maging si William ay may regalo din kay Luisa, niregaluhan ito ni William ng black stripe na yellow stocking, at masayang-masaya naman si Luisa, sa regalo na iyon ni William. Kinaumagahan, lumibot sila sa paligid ng malakastilyong tahanan ni William, at sa kanilang pribadong pag-uusap, ay nabanggit ni William na ang pinakamagandang lugar sa buong mundo para sa kanya, ay ang bansang Paris. Kasama na ang isang coffee shop sa Paris, na madalas niya dating puntahan. Sinabi din niya na gusto niyang bumalik doon, na madali lang naman kung tutuusin, subalit ang nais ni William na kung siya'y babalik doon, ay nakakalakad na siya at hindi isang paralisadong tulad niya ngayon. Kinagabihan, ay naging masaya ang pamilya ni Luisa,
Nang malaman na may trabaho na ang kanyang ama, natanggap pala ito bilang maintenance sa malakastilyong bahay ni William, at ang ama ni William mismo ang nagbigay rito ng trabaho. Ngayon, ay hindi na masyadong mag-aalala si Luisa sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa halip, kahit papano ay magkakaroon na ito ng panahon at oras para sa kanyang sarili. Sumapit na ang araw ng kasal ni Rupert at Alicia, kung saan magkasamang dinaluhan iyon ni William at Luisa. Tila hindi na rin sobrang kaapektado si William na makita ang dalawa ng mga sandaling iyon. At nang nagsasayawan na ang lahat, ay inaya pa ni Luisa si William na magsayaw, kung saan naupo pa si Luisa sa kondo nga ni William, habang papunta sila sa gitna ng lahat. Pagkatapos ng kasalan, ay talagang nag-enjoy ang dalawa. Sa katunayan ay namasyal pa sila, gamit ang wheelchair ni William, habang nanatiling nakakandong si Luisa dito, at nagtatawanan sila sa bawat sandaling iyon. Kinaumagahan, ay labis na nag-alala si Mrs. Traynor sa kanyang anak, dahil nga buong gabi itong nawala kasama si Luisa. Maging si Nathan, ay pinuntahan nito si William upang suriin at matignan, subalit nagulat na lamang si Nathan, na parang mas okay at mas masaya na ngayon si William, kaysa sa dati. Si Luisa naman, habang sinasamahan mag-ehersisyo si Patrick, ay hindi na iwasan na mapag-usapang muli ang kanilang plano. Subalit naglakas loob na si Luisa, natanggihan ang kanyang kasintahan, na nagsabing kailangan niyang samahan si William sa araw na iyon. Doon na sumabog sa selos si Patrick, isinambat na nito kay Luisa, ang mas lamang na oras na ibinubuhos niya kay William, kaysa sa kanya na kanyang kasintahan. Sinubukan na magpaliwanag ni Luisa, pero hindi na siya pinakinggan pa ni Patrick, at umalis na lamang ito. Sa kabilang banda naman, ay napag-alaman ni Luisa, na sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, ay buo pa rin ang loob at desisyon ni William, na wakasan ang sariling buhay nito. Gayunpaman, ang nais ni Luisa, na mabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon para mapabago ang isip, at kagustuhan ng binata. Dito nakabuo siya ng isang ideya at plano, na kung saan nagsaayos si Luisa ng isang bakasyon, para sa kanilang dalawa, na sa tingin niya ay siyang magsasalba sa buhay ni William. Kinagabihan, ay bigla siyang sinurpresa ni Patrick ng hapunan, subalit ng gabing iyon, ay doon nalaman ni Patrick, ang balak ni Luisa na bakasyon kasama si William. Galit na galit ito nang malaman, na ipinagpapalit ni Luisa ang matagal na nilang planong bakasyon sa Norway, para lamang sa isa pang bakasyon para kay William. Gayunpaman, ay tumuloy pa rin ang dalawa, kung saan ay naging masaya ang kanilang bakasyon, sa isang magandang beach, habang dinadama ang masarap na simoy ng hangin, at tunog ng alon sa dagat. Kinagabihan pa sa kanilang kwarto, sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan at pagkidlat, ay sinigurado ni Luisa na magiging komportable si William sa lahat ng oras. Dito ay hindi naiwasan ni Luisa na mapahiga sa kama ni William, at doon nagkatitigan sila, na unti-unting nauwi sa matamis na paghahalikan. Isang gabi pa ang lumipas, ay lumabas sila sa tabing dagat na kung saan, habang nakakandong kay William, ay inamin na ni Luisa dito ang tunay niyang nararamdaman, subalit sa kabila ng pag-amin niya ng pag-ibig, at masayang pagsasama, ay hindi pa rin nagbago ang desisyon ni William, nakitilin ang sarili nitong buhay sa takdang panahon. Sinabihan naman ito ni Luisa ng makasarili, pero ipinaliwanag ni William sa kanya, na hindi niya kayang mabuhay, at tumanda sa ganoong kalagayan, dahil hindi iyon ang tunay niyang buhay, na maraming bagay siyang hindi magagawa, at hindi maibibigay kay Luisa, dahil sa kanyang kalagayan, at magiging pahirap lamang siya rito, na maaaring pagsisihan din ni Luisa sa bandang huli. Subalit hindi pa rin naunawaan ito ni Luisa, at habang umiiyak ay lumayo na lamang ito kay William, dala-dala ang sakit ng kanyang damdamin. Pagkatapos ng kanilang bakasyon, ay nakaabang na ang lahat sa kanilang pagbabalik. Inaasahan na uuwi silang dalawa, dala ang isang magandang balita at resulta. Gayunpaman, sa pag-uwi ng dalawa ay kaagad na pumukaw sa kanilang atensyon ang malungkot na ekspresyon ni Luisa, indikasyon na hindi naging matagumpay ang ideya nito. Dito sinabi ni Luisa sa magulang ni William, na wala na siyang magagawa pa. Kaya naman, ito'y labis na ikinalungkot ng magulang ni William. Halos hindi kayanin ni Mrs. Traynor
ang labis na pag-iyak ng mga oras na iyon. Kaya't kinagabihan, ay walang nakausap si Luisa kundi ang kanyang pamilya, patungkol sa sitwasyon. Ang kanyang ama naman ay nagpayo sa kanya, na hindi na nito mapapabago pa ang isang tao. At ang pinakamagandang bagay na lamang na magagawa nito, ay ang matutunan silang mahalin, at tanggapin, kung sino talaga sila at kung ano ang gusto nila. Doon naiyak si Luisa sa isang sulok, na pagtanto niya na tama ang kanyang ama, na dapat ay nandoon siya sa tabi ni William, hanggang sa pinakahuling sandali nito. Kaya naman ay bumiyahe si Luisa papuntang Switzerland, kung saan gagawin ni William ang kanyang balak, na wakasan ang buhay nito gamit ang euthanasia. At sa mga huling araw ng kanilang pagsasama, ay tinabihan ito ni Luisa at mahigpit na niyakap. Makalipas ang ilang araw, matapos maisagawa ang euthanasia kay William, ay kaagad namang bumiyahe si Luisa patungo sa Paris, at kumain sa coffee shop, na paboritong kainan ni William noon, at doon habang dinadama ang magandang panahon, ay nakatanggap ito ng isang mensahe, na naglalaman ng mga huling mensahe ni William para sa kanya. Naglalaman ito ng pasasalamat ni William sa kanya, sa lahat ng ginawa niya para dito, sa lahat ng pagmamahal na kanyang inilaan, at nakasaad din sa liham, na iniwanan siya ni William ng malaking pamana, isang pamana, na sapat na upang siya'y maging malaya at masaya, at hindi na masyadong mag-ubos ng oras sa pagtatrabaho, para lamang sa kanyang pamilya. Nagtatapos ang palabas na ito kay Luisa, habang nilalakad ang napakagandang tulay ng Paris, patungo sa bagong buhay na inilaan ni William para sa kanya. Maraming salamat sa panonood, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari mo bang ipindot ang like at subscribe? Magkita tayo muli sa susunod pa nating video.